Bukas ang Energy Regulatory Commission sa pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA para mapababa ang mga singil sa kuryente. Pinag-aaralan na rin ng ahensya kung paano mababawasan o tuluyang matanggal ang system loss charges. Tinitingnan na ng Energy Regulatory Commission at iba pang ahensya ng gobyerno ang mga posibleng reforma na maaaring gawin sa EPIRA matapos ang direktiba ni PBBM na suriin ang kasalukuyang sistema ng paniningil sa system loss charges. Sa programang memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni ERC Chairman Attorney Francis Saturnino Juan na bagamat pinapayagan pa ito ng EPIRA, maaari lamang ikarga sa mga consumer ang system loss hanggang sa 5.5%. Ang sobra rito ay dapat sagot na ng distribution utility. Meron na po bang kautusan na tanggalin na po yung system loss charges? Ano po ang mandando sa inyo? We have to look into the current practice of allowing system loss charge into our bills. Kaya nga ay pinag-aaralan na ito ng komisyon, even ahead of any amendment to EPIRA. Kasi yung system loss is allowed naman under EPIRA. Our current cap right now for private distribution utilities is 5.5%. So beyond that percentage, it is the utilities that will have to absorb or shoulder the cost corresponding to the excess. Para naman sa Power for People Coalition, dapat bawasan din ang generation charge. Pero meron pong pinakamalaki dyan, which is yung generation charge. Kung sa Meralco franchise area tayo, 65% ng bill natin yun. Sobrang laki. Kung maa-address yun at i-combine mo ang system loss at iba pang measures, sobrang gaan ng pwedeng maganap. Panawagan ng ERC, kailangan mag-upgrade ang distribution utilities, mga pasilidad, at palakasin ang kampanya laban sa iligal na koneksyon para mapababa ang technical at non-technical system losses. At bukod ho, attorney, sa system loss charge, may iba pa ho bang mga singil sa electricity bill na dapat tingin ninyo ay repasuhin? Nandiyan yung kahilingan ng marami dahil this will be outright na reduction sa bill. Ito ay yung value-added tax and other government taxes. So this can be reviewed, looked into dahil mas malaking component talaga yan sa ating binabayarang bill, yung napapapunta sa gobyerno. Wala nang subsidy na pinoprovide at tayo ang nagbabayad ng true cost. Asahan nyo na unti-unti ay magkakaroon ng pag-aaral at kung pwedeng katuparan na ay babaguhin natin yung cap para mas mababa o kaya ay totally i-zero na at least pagdating sa non-technical losses. Pero this might also require some adjustments. Dagdag pa ni Juan, ang anumang malawakang reforma sa mga distribution utilities ay mangangailangan din ng aksyon ng Kongreso dahil ang mga franchise na mga ito ay ibinibigay at nire-renew sa pamamagitan ng batas bago pa man sila mabigyan ng operating authority ng ERC. Binigyang diin naman ng Energy Department ang pangangailangan ng Anilay Balancing Act sa issue ng pagtatanggal ng systems loss charges. Paliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin, ito'y upang maiwasan ang dagdag pasanin sa mga consumer at electric cooperatives sa bansa. Nagsorry rin ang kalihim sa publiko habang tinatalakan nito ang issue, katuwang ang Energy Regulatory Commission at National Electrification Administration. If we just give it one go lang, sabihin, ay hindi ka na pwede mag-charge ng ganyan. Without giving them time to improve their system, baka malugi ka agad yung co-op at magsara siya. Patuloy din daw nilang pag-aaralan ang mga hakbang para tugunan ang non-technical losses o yung mga pagkawala ng kuryente dahil sa electricity theft. Sinabi na po ng Presidente, hindi po pwede na yung Pilipino na nagbabayad ng electricity niya, siya yung magbabayad para sa mga hindi nagbabayad. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.